ICC, sinabi niyo po na, well, it's also being pronounced by several individuals na the ICC is facing an existential crisis. And there are a lot of countries already making public yung mga withdrawal nila from the Rome Statute, such as the country Chad and Venezuela. Do you have a specific, or do you have a comment with respect to this development? Well, nakikita na ngayon ng buong mundo kung anong klaseng organisasyon ang ICC, at napakita natin through the case of former President Rodrigo Duterte kung anong klaseng institusyon ang ICC. Kahapon doon sa rally, maliwanag na ipakita natin kung sino yung complainant. It's all about politics. Kung sino yung nag-kidnap sa kanya, ang gobyerno ng Pilipinas. It's all about local politics. Pinakita natin na yung subject ng crimes against humanity ko, no? Which is a drug war program of the government of the Philippines. And napakita natin yung tao na nag-utos ng investigasyon ay merong conflict of interest. So, pero nakikita natin na pinanghahawakan pa rin nila yung kaso ni President Duterte. Nakakulong pa rin yung 81 years old dyan, hirap sa paglalakad. Maraming nararamdaman sa kanyang katawan at hindi nila binibigyan ng release. So, on that note, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ICC. VP Inday, dumako na po tayo sa Philippine issues, ma'am. Meron, pataas po, ma'am. Sorry, ma'am. Okay. Itaas mo, ma'am. Meron pong concern ang mga... Kahapon sa rally, merong nag-video dito sa ilalim, ha? Sino yun? Sorry, Ikaw yun? Yarika. Natago ko sa ilalong init. Ako ba to? Mas ambot, kaya naan naman yun dire. Wala. Pagkakita na ko sa photo, nakaana ko, wala ko kasabot kung unsa iyahang ginakuha. Kaya makita lang yun kani, udang buslot sa ako. Ikaw yun. Ma'am, Mag-aral kayong lahat ng paano magkuha ng maayos na